Sa unang bahagi ng kwento ni Margie, nakita natin ang sakripisyo at kabutihan niya bilang asawa at ina. Ngunit sa kabila ng lahat, sinuklian ito ng pagtataksil ng kanyang asawang si Anton. Ngayon ang tanong, mapapatawad pa kaya ni Margie ang lalaking pinili niyang mahalin at paglikuran? Tutok lang sa pagpapatuloy ng makabuluhang kwento ni Margie. Dito lang sa Buhay BNB. Umalis ko, sir! Umalis! Siyempre, ikaw! Ikaw! Sino? Ako? Sir, malinaw ang usapan. Buhay BNB. Sino makatigdila na naman ang nagchismis sa'yo na, ha? Ang hirap kasi sa'yo. Ang hilig mong magpapaniwala dyan sa mga marites dyan sa kanto. Margie, ako ang asawa mo. Ako ang dapat pinapaniwalaan mo. Hindi naman ako naniniwala sa kanila eh. Kaya ako nagtatanong sa'yo eh. Gusto kong manggaling mismo sa'yo na hindi totoo yung mga chismis dyan sa labas. Alam ko naman na hindi mo kayang lokohin, di ba? Mahal ko. Jay, basta, uwi na ba yung asawa mo? Alam mo ko ako sa'yo. Pinapantayan ko na maigi ang asawa mo. Mars, kaibigan kita ha. Kaya gusto ko malaman mo na yung totoo. Totoo? Anong totoo? Eto, hindi to chismis ha. Asawa ko na mismo nakakita kay Anton. Diba last week umimik sila? Kasi may birthday daw. Alam mo kung saan sila pumunta? Oh. Sa Patay Cindy. Nakita pa ng asawa ko. May ka-table na babae at mukhang jowa ang pig. Ano ko naman nakasiguro na jowa niyo yung babae? Naku, super sweet daw. At mukhang walang pakialam sa ibang tao. Lumapit pa nga yung asawa ko eh. Aba, pinakilala pa sa iba. Mukhang proud pa yung asawa mo ah. Mars ha, masahista tayo pero yung asawa mo mukhang may ibang minamasahe. Ito ko naman palit ka. Diday, umupo ka nga dyan, mag-usap tayo. Magtapat ka nga sa akin ng totoo. Ako ba sinisiraan mo kay Ate Margie mo? Pinagsasasabi mo? Kilala kita, Diday. Mas makati pa sa gabi yan dila mo. Malaman lamang ko lang na sinisiraan mo ko sa ate mo. Manghihiram ka talaga ng mukha sa aso. Sandali nga. Ba't ba gigil na gigil ka at anong pinagpuputok ng butsi mo, ha? Bakit? Alam mo ba, ikaw ang usap-usapan dyan ng mga marites sa kanto dahil dyan sa kalokohan mo. Tinitiis ko lang na ayaw ko sabihin kay Ate Margie dahil ayaw ko siya masaktan. O diba? Umamin ka rin? Na ikaw ang nagkakalat ng chismis dyan sa kanto. Hoy, Diday! Nire-remind lang kita, ha? Ang trabaho mo dito ay alagaan at bantayan yung mga bata. Hindi man bulat-rat ang buhay namin mag-asawa. Masyado kang pakilamera! O, dahil pakailamera na akong pakailamera! Pero itong tatandaan mo, hindi ako papayag na maiputan mo lang sa ulo ang pinsang ko. Nang ganun-ganun lang? Totoo naman, di ba? Babaero ka! Nang bababae ka! Hindi totoo yan! Paninilang puri yan! Napakasinungaling mo! Talaga ba? Ako pa sinungaling? Ayan,
Resibo na ka. Kanina mo nakita. Hindi mo pwedeng ipakita yan. Hindi pwede. Sinabi. Ang sinabing akin na yan eh. Ito ba? Ha? Ito ba? Tratado ka! Pakasira ulo mo, hayop ka! Palitan mo cellphone ka! Gago! Ang hirap kasi sa'yo. Mas kinakampihan mo pa yung chismosang pinsan mo kaysa sa akin. Anton, hindi ko siya kinakampihan. Ha? Ang sa akin lang kasi. Anong hindi kinakampihan? Ano tong ako yung sinisisi mo at umalis ang pinsan mo, ha? Anton, wala akong kinakampihan. Ang sa akin lang, sana hindi mo na lang pinatulan. Iyak na kaya ko. Tapos ang sabi niya pa, binasag mo daw yung cellphone niya. Pag di mo daw papalitan yun, papabarangay ka pa. Hindi ko yung binasag. Nabasag. Ben, Anton, si Dida yung nag-aalaga ng anak natin pag wala ako. Oh, paano na yun? O sige, pabalakin mo yung pinsan mo. At ako'y lalaki sa bahay na to. Uy, Anton, huwag mo na mag-ganyan. Hindi naman yun ang ibig mong sabihin eh. Uy, Anton. Bitawan mo ako. Ikaw tigil-tigilan mo ako sa ganyan mo, ha? Panahon na siguro para maghiwalay tayo ng landas. Hindi natin kailangan maghiwalay dahil sa issue na to eh. Sige na, Anton. O sige, kalimutan mo lahat ang sinabi ko. Kung ayaw ni Tita, di bahala siya, di ba? Kaya naman natin tayong dalawa lang. Hindi na, Margie. Okay na ako. Pabalikin mo na rito si Diday. Kasi sa totoo lang, matagal na akong nagtitiis sa'yo. Panahon na siguro para umalis ako sa pamamahay na to. Bitawan mo ako! Anton! 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 Anton, huwag mo kong iwan, Anton! Anton, huwag mo kong iwan. Pag-usapan natin to. Anton, ha? Ano ba bang kailangan natin pag-usapan? Hindi ba malinaw sa'yo lahat? Hindi na kita mahal. May mahal na akong iba. At iiwan na kita! Bitawan mo ako! Anton, makaluhan ka, Anton. Makaluhan kita. Bitawan mo ako! Nangako tayo sa kapdangan na, di ba? Walang iwanan. Ganun talaga. May mga pangakong napapako. Bitawan mo ako! Kaya, di ko kaya. Alang-alang ko na sa mga mata. Ha? Sa mga mata. Bitawan mo ako! Sige na. Paano si Papa? Hayaan mo na si Papa! Ano ba? Alam mo naman yung ginawa niya kay Mama! Anton! Tahan ka na! Saan si Papa pupunta? Anton! Ito ko lang! Papa! Hayaan mo na si Papa! Tinangkapan ni Margie na pigilan si Anton. Pero desidido na to na iwan siya at sumama sa bago nitong kinakasama. Sa pag-alis ni Anton, naiwan kay Margie ang buong responsibilidad na itaguyod ang kanilang dalawang anak. Sa gitna ng lahat ng pagsubok, paano kaya haharapin ni Margie ang bagong yugto ng kanyang buhay? Abangan ang kasunod na kwento. Dito lang, sa Buhay B&B. Thank you.